Ito po ay si Brigada News. Kita ninyo, dait mismo ang nakalagay. Ang sabi po, breaking news, 5 barko na pinaghihinala ang barkong pandigma ng China na mataan sa baybayin ng Camarines Norte na tinatayang nasa 92 kilometro lamang mula sa bayan ng Jose, Panganiban. Yan pong Jose, Panganiban, mga kaistorya, ay isang bayan po yan sa Camarines Norte na kung saan ay dyan po nakaugat ang angkan ni Senator Robin Padilla. Opo, mga kaistorya, yung ancestral house po nila ay nandyan mismo sa Jose, Panganiban na dati pong tinatawag na Mambulao. Batay sa post ni Mayor Ariel noon, alkalde ng Jose Panganiban, kasalukuyan na umanong isinasagawa ng Jose Panganiban Coast Guard at Jose Panganiban Municipal Police Station ang validation ukol dito. Ano ang masasabi mo, Juan Historiador? Naka po, ay hindi po ako naniniwalang manggigiyera ang China. Mga kaistorya, malabo yan. Mahina yan sa loob nila at hindi subok ang kanila pong mga kagamitang pandigma, maging ang kanilang kasundaluhan ay hindi subok sa modernong labanan. Mismong ang may sabi niyan, mga opisyalis po ng Amerika at mismong opisyal ng ating armed forces. Mahina po, may kabulukan po ang gobyerno ng China ngayon. Bagsak po, dagdag pa, bagsak ang ekonomiya nila. Hindi ako naniniwala dyan. At ang PBBM admin ng gobyerno natin hindi nagpapabaya, mga kaistorya. Ganyang mga klase po na ginagawa ng China, ina-aksyonan agad dyan. Nagpapalakas pa nga, patuloy pang nagpapalakas ang Pilipinas kasama ang mga allied countries natin. At ipinapamukha pa nga sa China na nagpapalakas pa tayo ng ating armed forces. Bibili pa nga tayo ng missile system. Mga kaistorya, ito yan Isa-isahin ko po yung mga references. Palakihin ko muna. O lipat tayo dito sa isang reference. Voice of America. Philippines increases defense efforts amid ongoing tension with China. So hindi nasisindak ang gobyerno natin. Ang nasisindak laang ayun pong mga pro-China at mga takot sa China. Sa totoo lang, may mga nababasa akong comments. Yung iba nga, mga kakilala ko pa, mga kaibigan ko pa. Sa totoo lang, nadidismay ako sa kanila. Ang sinasabi nila, nako, sa lapit sa ika sa atin ng China, ilang minuto lang, pwede tayong pasabukin ng China. Pag ginera, ika tayo ng China, anong magagawa natin? Anong gagawin ng mga nasa gobyerno? Ganito. Takot na takot sa China. Para bagang, dahil sa takot nila sa China, para bang sinasabi nilang okay lang kami ng China, ang West Philippine Sea. Okay lang, agawan tayo ng China, wag lang nila tayong giyerahin. Naka, yung mga ganyang Pilipino, oo. Hindi po solusyon ang kaduwagan. Hindi. At kahit pa pumanig ka sa China at maging anti-America ka, kahit pa yumukod ka sa China, hindi masusolusyonan ang pangkakamkam ng China sa West Philippine Sea. Hindi nila titigilan ang panggugulo sa atin. Huwag kayong maniwala sa kanila. Tingnan ninyo ang nakarang administrasyon. Ito na lang ang proof. Halos ibigay na ng nakarang administrasyon ang lahat ng gusto ng China. Tinigilan ba nila ang West Philippine Sea? Iniwan ba nila ang West Philippine Sea? Hindi. Yung 9-dash line nila, in-upgrade pa nga nila. Ginawa nilang 10-dash line. Yan ang proof na kahit ibigay mo na lahat ng gusto ng China, hindi nila tatantanan ang West Philippine Sea. Kaya mas mabuti pa lumaban ka sa China kaysa agawan ka ng walang kalaban-laban. Kaya iwan ko sa mga kapwa nating Pilipino na mga maka-China. Iwan ko rin doon sa mga kapwa nating Pilipino na mga duwag. Ewan, hindi nakakabilib ang mga yan, mga kaistorya. Tuloy, Taipei, Taiwan, the Philippines is increasing efforts to strengthen defense cooperation with several like-minded democracies amid ongoing tensions with China in the disputed South China Sea. Tuloy-tuloy, yung ang pagpapatrolya,
Joint Maritime Patrol dyan sa West Philippine Sea hanggang sa Philippine Sea sa Pasipiko, patuloy na isinasagawa ng Pilipinas at ng mga kaalyado nating bansa. And speaking, mga makakapangyarihang bansa yun, mga superpowers yun. Kaya imposible mga kaistorya na manunugod, manggigiyara ang China. Alam ng China kung anong mangyayari sa kanila. Sige, malapit tayo sa China. Ay napakalapit din po ng Japan na kung saan yung pinakamalaking puwersa pangkaragatan ng Amerika nakaistasyon. Wala bang missile, hypersonic missile ang Amerika? Meron. Mas marami kaysa sa China. Wala bang mga high-tech weapons ang Amerika gaya ng mga fighter jets? Meron. Mas marami at mas high-tech. Mas malalakas kaysa sa China. Wala bang aircraft carrier ang Amerika? Mas marami at mas malalaki, mas high-tech kaysa sa China. Lalo na yung kanilang mga submarines. Nandyan lang yan, nagbabantay, naghihintay lang yan ng order sa presidente, sa POTUS. Alam niyo yung POTUS? Ayan yung termino na ibinibigay sa President of the United States. Abbreviation po yan, mga kaistorya. Kita ninyo? Manila is trying to conclude major defense pacts with Canada and New Zealand and explore possibilities of expanding joint military drills with the United States, its main defense partner. Kita ninyo, nagpapabaya ba ang gobyerno? Hindi. Ito pa. The Philippine Army said Monday it will acquire short-range air defense systems to project its force in the country's territory. According to its chief, Lieutenant General Roy Galdido, bibili pa nga tayo mga kaistorya Bakit? Anong dahilan? Nako, China ang dahilan po niyan. Hindi na sisindak ang Pilipinas sa China, mga kaistorya. Ang sabi po dito, the Philippine Army said Monday it will acquire short-range air defense systems. Umaatake na naman yung pagkabulol to project its force in the country's territory, according to its chief, Lieutenant General Roy Galido. It is already in our appropriations. So, kita ninyo, meaning in the budget of the Philippine Army, kasama na pala sa budget. Bibilhin na talaga, hindi plano lang. Which was listed last year that the Army will acquire short-range air defense systems, Galido said in a press conference. Kita ninyo, salamat naman, no? Ay, salamat. Ang purpose niya na ito, yung pagbibigay po ng proteksyon sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Salamat po sa administrasyon, mga kaistorya. Hindi pinababaya ang tuluyang makamkam ng China ang West Philippine Sea. Ito pa, USA's military exercises with Philippines purely defensive for force readiness. Alam nyo, deterrence yan Pagpapakita po yan ng puwersa. Oo, ng lakas. At nakikita ng China, hindi naman lang Pilipinas ang mababangga nila. Kukuyugin siya. Ito na naman, mga kaistorya. Ang pinag-uusapan kasi dito, mga kaistorya, yun na mababanggit na naman dito yung Typhoon launcher po ng Amerika. Missile system po yan na kayang magpalipad ng Tomahawk missile na kaya namang pasabugin ang mainland ng China mula sa Pilipinas. Nangako daw po ang Pilipinas na aalisin yan dito. Nagpakalat na naman ng black propaganda ng isang kasinungalingan ang China. Huwag kayong basta-basta maniniwala kasi baka gamitin na naman ito ng mga maka-China. Alam niyo naman yung mga mouthpieces ng China, yung mga modern makapili. China Defense Ministry accused the Philippines of breaking promises by introducing the missile system which is called a strategic offensive weapon. Tingnan niyo yung mga terminong ginagamit nila. Talagang takot po sila dun sa Typhoon missile system ng Amerika. Nangako daw ang Pilipinas. Kailan nangako? Sinungaling talaga itong China, mga kaistorya. Hindi po totoo na nangako. Ito, tingnan nyo, ang sumagot po. Ito, official po ng Pilipinas No promise made to China on removing US missile system. Official. Kita ninyo, sinungaling ang China, Basahin nga natin ito. The Philippines has denied making any commitments about removing a United States mid-range missile system from its territory, pushing back against Beijing repeated claims of such a pledge.
ang nagsagot po pala na fake news yan, mga ka-student, na hindi totoo, ay ang National Security Council. Itinatama po natin. Ano? Sandali lamang, ibababa ko lamang si Baby Amber na nagpapakarga na naman. Wait lang, dito ka lang sa likod ko, ha? Sige, diyan ka na lang habang ako ay nagdi-discuss. Jonathan Malaya, a spokesperson for the National Task Force for the West Philippine Sea, said no high-level Philippine official had promised to return the Typhoon missile system which was deployed to the country during joint military exercise with American forces in 2020. Sinungaling talaga itong China. Kaya wag po kayong basta-basta maniniwala, ha, sa mga kasinungalingan ng China. Hindi po totoo yan. The Armed Forces of the Philippines on Sunday slammed China's Southern Theater Command following the Philippines' joint drills with the United States and Canada in the West Philippine Sea, saying that the country is not expanding and is just only protecting its own territory. Isa sa propaganda ng China, no? Sinuplak sila ng armed forces po natin. Kayo ang nanghihimasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kayo ang nang-i-infringe, hindi ang Pilipinas. Pag pumapalag ang Pilipinas, umiiyak ang China. Iyakin pala itong mga to. Laki-laki mong bansa, iyakin ka. Ito pa. AFP Chief General Romeo Browner Jr. says the military hopes to acquire 2 submarines under Horizon 3 of the AFP Modernization Program. Ginawan ko ito ng dedicated content. Browse nyo na lang po sa aking mga uploads sa akin pong YouTube channel. The submarines will strengthen the AFP's territorial defense capabilities amid China's continued aggression in the West Philippines. Dapat lang talaga tayo bumili ng submarine, mga kaistorya. Lalo na tayo ay kapuluan. Dagdag na balita, naghain ng mga reklamong inciting to sedition at unlawful utterance sa Department of Justice, si Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group Director Brigadier General Nicolas Torre III. Pasensya sa pronunciation ko, di ako sigurado kung tama. Laban kay dating Pangulo Rodrigo Duterte matapos ang kanyang hirit tungkol sa pagpatay ng 15 senador. Saan ni Torre, hindi maaaring gawing biro ang mga ganitong uri ng pahayag ni Duterte na notorious sa kanyang violenteng retorika. Dati na niyang sinabi na nakapatay na siya ng 3 individual. Ang gulo na nga ng pinagdaanan ng bansa natin in the past 6 years, hanggang ngayon ba naman dadalhin natin yung gulo na yan, ani Torre? Ganon. Basahin nga natin to. Puro patay-patay na lang. Tapos, if they will be taken on their word, biglang sasabihin, joke only. O ang latest na palusot, he is just expressing a legal opinion. Hindi na pwede yun. That's too much. Oo nga naman. Oo nga. Kayo, ano po ang masasabi ninyo sa binalitang ito ni News 5, mga kaistorya, no? Maraming salamat po sa lagi ninyong panunood at pakikinig, at yung iba nga mga kaistorya, no? Kahit nasa trabaho ay nakikinig kay Juan Historiador. Naka-headset lang kasi hindi pwede siya nga namang mag-cellphone sa kanilang trabaho. Ganyang kasulit ang mga kaistorya natin. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaistorya, sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong lingkod. Maraming salamat din po sa laging pagla-like at pag-share. Sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong content, ay maaari po kayong mag-subscribe upang lagi natin kayo mabigyan po ng mga updates. Shoutout po sa lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Para sa mga endorsement po na kagaya nito, ay maaari po ninyo akong kontakin sa aking email, juanhistoriador@gmail.com. Muli, sa mga naghahanap po ng mga dekalidad na matibay at mura po, promise mura talaga, na hollow blocks dyan po sa Butulan, sa Iba at sa Kabanggan, at sa mga nakapaligid po na lugar ay sa Siete Brillantes na po kayo bumili. Kontakin lamang ninyo yung cellphone number na screenshot po ninyo. Sabihin lamang ninyo na inendorso kayo ni Juan Historiador upang ibigay po sa inyo ng murang halaga
ang kanilang hollow blocks. 30 years na po sila sa industriya na yan ng paggawa ng hollow blocks, kaya sigurado pong dekalidad. Ang kanilang lokasyon po ay along Paitan Road. Yun pong kalsada na papunta po sa Taugtog or Camara. Yan po ay malapit po sa diversion road ng Butulan proper. Ano ho? Tahakin lamang ninyo yung San Juan Road. Pagkalampas po ninyo ng diversion road ay susunod na yung Paitan Road. Sila po ang lokasyon nila ay pangalawang lote mula sa kanto ng Paitan Road. Yan po ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, kritisismo, opinion at saloobin na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.